Hi! What's up mga meme? It's me, Rico Marian. Welcome back to my channel, Mabuhay! At ngayon pong araw na ito ha mga meme, andito naman po tayo sa kaharian ng Encantadia, dito po sa landingan ng gobyerno ng Pilipinas, dito po sa may UPLB, particularly dito po sa may UP Library. Talaga ba? Opo ha mga meme, dito po tayo ngayon nagpapahilahilahod kasi dito po tayo ngayon may share na napaka-interesting na balitaktakan kasi tayo po ngayon ha mga meme ay sasagot po ng mga question ninyo. Question and answer pala tayo ngayon. Opo ha mga meme. Kaya kung kayo po ha mga meme mga katanungan, may isinet po kayong mga question sa akin, eto na, baka yun po mga question po ninyo ang napili natin. At yan po sasagutin natin dito. O di ba ga? So stay tuned kayo dyan ha mga kumari kong tigang mga meme. At tayo ay magmamaritesan po muna for today's video mga meme. Talaga ba? Siya, go mga meme! So ayun na nga po ha mga meme, sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. At ngayon nga po nandito naman po tayo sa UPLB kasi tayo po dito ay nagpapahilahilahod at tayo po ay pahayahayahay. Kasi siyempre tayo po ngayon na may nag-relax sa mga meme. Kasi yun nga diba, katatapos lamang yung sobrang napaka-stressful na election. Talaga naman, ako po talaga na-stress ha mga meme. Opo, ngayon parang kung feeling ko wow, ako parang nakalaya na naman. Nakalaya ako sa stress ng mga yung politika na yan, leche. Seryoso. At yun na nga po ha mga meme. Ngayon po ba mga meme, hindi po muna tayo naghanda ng ilang mga pampaswerteng ritual o mga, yun na nga, mga pampaswerteng mutya po ha mga meme. Kasi bagkus tayo ngayon po ha mga meme ay merong mga pag-uusapan. At ito po ha mga meme tungkol po sa mga katanungan ng ilan sa ating mga subscribers. Ito po yung mga katanungan po ninyo. Baka andito na po yung mga questions po ninyo at baka napili po natin. Sasagutin natin yan dito ha mga meme ngayon live. Talaga ba? Opo ha mga meme, kaya wala na masyadong talakas sa chika ha mga meme. Umpisahan na natin ito. Teka ha, titignan ko po yung mga questions po ninyo dito sa ating isang phone. So ayan, marami kasi mga nagtanong dito sa atin ha mga meme. Teka ha, check ko muna. So ito, ayan, nako. Talaga ba? Ang una po nating katanungan ay galing kay Mrs. Mirna Asuncion. Yan. Hello meme, good morning. May tanong lang po ako. Ano po ba ang mainam na pangontra sa mga tapat-tapatan? Halimbawa po, ang aking pong pintuan ay nakatapat po sa pintuan ng aking kapitbahay. Tapos yung amin po namang pintuan sa likod ng aming bahay ay nakatapat po sa aming hagdanan. Tapat-tapatan. So, kabawa kayo po ha mga may ganyan mga pintuan na tapat-tapatan. Yung sinasabi pong hindi kagandahan yan Kapag kayo po ha mga may mga pintuan na tapat po sa inyo pong mga hagdanan, hindi rin po kagandahan yan. Ang mainam po dyan ha mga may kayo po magsabit lamang po ng mga wind chime sa harapan po ng inyo pong mga main door para makonta nyo po ha mga may pagpasok ng mga negatibong enerhiya na dulot po nung pag-aagawan po baga ng mga enerhiya na yung kapitbahay po ninyo at sa inyo. Paano? Yun nga po, halimbawa ha mga meme, merong mga katapat kayong bahay tapos kayo sanay nagkaagawan dyan ng mga, yun nga, mga blessings, mga kaswertihan. Siyempre kapag kayo po ha mga meme walang pangontra o wala kayong pang-inganyo ha mga meme, baaring sa kanila po pumunta yun yung mga kaswertihan tapos ang pupunta sa inyo yung mga negatibong enerhiya. Tapos halimbawa hindi nyo pa kasundo ha mga meme, mga kapitbahay po ninyo. Tapos kayo po'y lagi na lamang binubulong-bulungan at pinapalipad hangin. Ako yung mga ganyan ha mga meme, yung lagi na lamang mga kapitbahay na nanunumpa baga, yung nagbibigay ng malbisyos, sabi ni, sana'y malasing kayo dyan, sana'y malugi ang negosyo mo, sana'y maghirap ka, sana'y lumubog ka sa utang. Ganyan. Meron pong gano'n ha mga meme, yung mga kapitbahay na mga impacto. Yan yung mga laging nainggit sa inyo baga. Halimbawa ganun po ha mga met. Halimbawa kayo po medyo umaangat-angat sa kanila. Siyempre kayo pagdidiskitahan ng mga yan. Maaring kayo po ha mga meme isumpa niyan. Kapag kaganyan po ha mga meme natapat-tapatan na inyo pong mapintuan, dapat po ha mga meme may mga pangontra kayo dyan. Yung nangatagsa po dyan ha mga meme, magsabit kayo ng wind chime. Yung gumagalaw po ha mga meme, yung 5 metal rod na wind chime po, okay po yan. Pwede rin po kayo magsabit dyan ha mga meme nung bagwa. Alam niyo yung bagwa? Yung kay Chris Aquino.
Naku, parang nakakatakot. Hindi sa pong suyo po ha mga meme. Hindi naman po yan masama ha mga meme, kasi pinasama lang kasi nung movie yan yung bago eh. Alam nyo kasi ha mga meme, yan yung kumukontra. Taboy po yan, nakakapagpataboy po yan ng mga negative energy. Tapos nakaka-attract po yan ng mga positive, mga vibes, positive chi po ha mga meme sa bahay po ninyo para ma-attract nyo. Kasi yung pong kasing pelikula ni Chris Aquino, yung Feng Shui, yung sabi nga doon, di ba, ang tema nung movie may dadating na swerte pero may kapalit na malas. Parang pinasama lang kasi nila yung bagwa kasi hindi po totoo yun ha mga meme. Ang bagwa po ha mga meme, po'y kumukontra po sa mga negative energy na maaaring pumasok nga sa inyo. Tapos hinihigop naman po niyan ha mga meme yung mga kaswertihan para ma-attract po ninyo. Yun, mainam po yun ha mga meme. Kung halimbawa kayo po yung mga katapa-tapatan dyan na bahay, yan po ang ilagay nyo dyan, yung bagwa. Mas maganda po yung concave na bagwa, yung papasok na ganun yung salamin. Kasi iba-iba po klase po yung mga bagwa eh. Merong concave na bagwa, yung salamin niya. Merong convex na salamin ha mga meme. Tapos ang isa pa po ha mga meme, doon naman po sa sinasabi nyo na yung hagdanan na katapat ng pintuan, kayo po ha mga meme ay maglagay po dyan ng ilaw. Lamp naman po ang ilalagay nyo dyan ha mga meme sa landingan po nung inyo pong hagdanan. Tapos mainam din po kayo po may pangontra din dyan sa likod ng bahay po ninyo, kasi backdoor naman po yan. Maglagay po kayo ng asin. Maglagay ko kayo ng isang botelya o isang basong asin dyan ha mga meme. Maglagyan nyo ng bawang at saka dahon ng laurel. Para yung mga sinasabing paglabas ng mga positive energy, hindi dire-diretso. Hindi rin po dire-diretso yung pagpasok naman ng mga negative energy sa bahay po ninyo dyan sa taas ng bahay. So yun po ha mga meme ang sagot dyan. So ang sunod natin question ay galing kay Mr. Ito lalaki naman, si Mr. Bong Di Maano. Yan, meme, ang tanong ko ay ganito: ano bang mapampaswerte sa pagsusugal sa pagsasabong? Kasi lagi akong talo. Bigyan mo naman ako ng pampaswerte na talagang mananalo ako ng jackpot. Talaga ba? Yung pong mga nagsasabong dyan ha mga meme, marami po tayong na-picture na pampaswerte sa sabong. Yun nga, isa po dyan ha mga meme, yung mutya ng batong kalog ha mga meme. Napakaganda po niyan. Yung batong kalog po, yung po kakalug-kalugin nyo lamang po yan habang kayo po ay nagsusugal sa sabong. At ang isa pa po ha mga meme, napaka-epektibo pong pampaswerte po sa pagsusugal sa sabong ha mga meme ay yung mutya po ng aligay. Yan, kung kayo po ha mga meme makakakuha niyan, napaka-powerful po niyan ha mga meme na makapag-attract ng panalo. Yan, kasi yung mga maganda po kasi yan sa mga sugal na may mga pinaglalaban-laban na hayop. Ganun din po ha mga meme, yung mutya ng linta. Maganda rin po yan ha mga meme. Bukod sa ito po nakakapagbigay ng dagdag na lakas sa inyo, kabal ha mga meme. Napaka-powerful din po niya na pampaswerte sa pagsusugal. Ang isa pa po ha mga meme, kung kayo po makakakuha po nung lubid na pinagbigtihan ng patay. Nakakatakot naman yun ha mga meme. Hindi po, kasi yun po ha mga meme na ritual na. Kapag ka marunong po ha mga meme yung mga nag-ritual na pinagkunan yun yan po kasi ha mga meme may mga orasyon pa silang ginagawa bago po yan gamitin ha mga meme. Yung lubid na pinagbigtihan ng patay, napaka-powerful po niyan. At napakainam din po niyan, napampaswerte rin po sa pagninegosyo. At tayo po meron po niyan ha mga meme, kung interesado po kayo, meron po niyan yung ating mga kaibigan ng tingerot. Yan po pinalilimusan po nila. Sa mga gusto po pwede po mag-order sa akin at i-order ko po kayo sa kanila, kasi ayoko pong magtago kasi niya ng dito sa bahay kasi baka mamaya yung nagbigti dun makita ko yung andyan nakaupo doon sa tabi ko. Smarios. Ayoko ha mga meme. Pero hindi naman daw po ganun yun ha mga meme. Wala nang epek yun, yung nagpakamatay na tao doon sa lubid na yon. Wala na yon. Ang na lang niya, ang daladala na lang po niya ay yung bertud ng kaswertihan ha mga meme. At kung yun ay gagamitin nyo po nang meron kayong malinis na intensyon. So yun po ha mga meme ang sagot natin kay Sir doon sa pagsasabong. At ang sunod naman po ha mga meme, eto. Nako, si Madam, ang problema naman niya. Hello meme, ano ba ang mainam na pangontra sa mga asawa na mahilig mga bet? Merong kabit ang asawa ko at gusto ko ay maghiwalay na sila. Gusto ko masira ang relasyon nila at bumalik na siya sa akin. Nako, si Madam. Bakit bababalikin nyo ba? Iniwanan na nga kayo Nangabit na nga Di mga baitalin din kayo. Charis. Wag po ha mga meme. Hindi po, kasi ang
Kapag ganyan po kasi, ang sinasabi ko sa mga nagtatanong sa akin ganyan, halimbawa kayo nga po iniwan na, di nangabit na nga, bakit ba babalikin nyo pa ba? Move on na lang kayo. Hayaan nyo na siya. Minsan kasi may nakakausap po ako, sabi, gusto daw niya balik ang asawa niya kasi namimiss daw ng mga anak, para daw sa mga anak na lang, hindi na rin daw po para sa kanya. Sabi ko, wala namang problema po yung kahit naman wala kayong asawa, pwede niyo naman itaguyod ng mga anak niyo, di ba? O di magtrabaho kayo, pakita niyo na kaya niyo kahit mag-isa kayo. Pero kung halimbawa nga kayo po ha, mga meme, gusto niyo mapabalik, meron tayong isang napaka-powerful na ritual na pwede niyo pong gawin. Kaya lang po, ano ba, meron kasi iba't ibang klase po halimbawa kayo may mga asawa pa na dyan pa nauwi sa inyo, pero pakiramdam nyo yung nangangabit pa lang, yung kumbaga mahilig lang mga pangabit-ngabit pero nauwi naman sa inyo. Ganito po ang gawin niyo, yung ihi, alam niyo yung ihi niya ihi po ng asawa nyo, opo, halimbawa siya po ha mga meme, paiihiin nyo po. Dapat po ha mga meme, maghanda po kayo ng arenola. Yan din na-share ko na po dati to ha mga meme, ito yung napakainam at napakabisa talaga. Kayo po ha mga meme, mag-ipon po ng ihi niya sa arenola. Tapos kinabukasan po, huwag kayong iihi doon, kailangan po iihi lang po niya ha mga meme. Tapos anong gagawin natin sa ihi? Yun po ha mga meme, ilalagay nyo po sa isang Tupperware o sa isang galon po baga ng ice cream. Yan. Tapos kumuha kayo ng kapirasong papel. Tapos isulat nyo doon ha mga meme, yung pangalan ng asawa nyo tsaka yung birthday niya. Kung alam nyo po yung pangalan ng babae, yung kinakabit niya, mas mainam po ha, ilagay nyo rin doon, isulat nyo rin po yun. Tapos ibabad nyo po yun doon sa ihi na asawa nyo, doon sa galon ng ice cream. Yan, kahit Tupperware, kahit yung mga disposable na mga yung ang tawag doon, yung tab, yan yung mga pinaglalagyan ng mga Jollibee, spaghetti, yan. Basta sakto doon po sa sa Tupperware yung ihi ng asawa nyo. Kung masyado marami, lakihan nyo po. Tapos anong gagawin natin doon? Yun po ha mga meme, ibibilad nyo po sa sikat ng araw. Mas mainam po itong gawin ha mga meme tuwing Biyernes. Tapos yun po ipapabilad nyo sa araw, papainitin nyo, hayaan nyo siyang matuyo. Tapos yan po ha mga meme, dadasalan nyo. Yan, kumbaga kayo, magpipetisyon kayo, halimbawa, ano bang gusto nyo? Halimbawa sabihin nyo kayong dalawa ay maghiwalay na, ikaw Poncio Pilato ay bumalik ka na sa akin, bumalik ka na ulit dito sa bahay, ako na ulit ang iyong mahalin, ako na ulit yung ibigin, ako na ulit ang iyong pagkaguluhan. Iwanan mo na yung kabit mo at bumalik ka na dito sa bahay. Yun pong bubulong nyo. Basta't kung ano po yung gusto nyo mangyari ha mga meme. Halimbawa yan, iwanan mo na yung kabit mo, si Pilipa, ganyan. Tapos ikay bumalik ka na dito kasi asikasuhin mo kami ng mga anak mo. Yan, ganun. Tapos yan, ibibilad nyo po sa sikat ng araw yun ha mga meme. Tapos anong gagawin nyo? Pag natuyo na po yun ha mga meme, kukuha po kayo ng isang malaking bato. Bato o halimbawa mga mabibigat na bagay, halimbawa mga yung basta mabibigat na bagay, halimbawa mga martilyo o maso, yan, o baksakan nyo yung bato, hollow block. O ganun lang po ha mga meme, hayaan nyo lamang pong matuyo yung ihi niya. Pag tuyo na po yun ha mga meme, kunin nyo na po siya. At anong gagawin natin? Yun na nga, yung ating kinuhang malaking bato ha mga meme, ay ibabaksak lamang po natin doon sa Tupperware. At i-imagine natin na yung pong Tupperware na yung mukha ng asawa nyo at yung mukha ng kabit niya. Talagang wawasakin natin, baksak yung gano'n. Para mawasak na ang relasyon nila at makikita nyo, yan po ay babalik na sa inyo. Talaga ba? Meron pa pong isa ha mga meme, yun naman pong ritual ng tinidor. Nako, isa pa po yun. Kung kayo po ha mga meme, mga silver fork o yung tinidor, yung mga talaga yung tawag doon, pilak, yung silver po talaga na tinidor. So anong gagawin natin doon? Kumuha po kayo ng isang tinidor, tapos kumuha kayo ng kapirasong papel, tapos isulat nyo po doon yung pangalan niya at saka yung birthday ng asawa nyo. Tapos magpetisyon kayo. Yun din, ganoon din po. Halimbawa, kung gusto nyo mangyari, halimbawa sabihin nyo, bumalik ka na dito, layuan mo na yung kabit mo, ako na ulit yung mahalin, ako na ulit yung ibigin, ako na ulit yung pagkaguluhan mo. Yan, ganoon, ako na ulit yung papugin mo ng iyong akap, ganyan. Talaga. Ganun po ha mga meme, pagkatapos kukuha kayo ng kapirasong taling itim. Yung pong papel na yun ha mga meme, itatali nyo po doon sa tinidor, tapos tatali nyo ng kapirasong ribbon na itim o taling itim, pise, ganyan, o kayo mga yarn, ganyan. Tapos anong gagawin natin sa tinidor na yun? Yung po ilalagay nyo sa ilalim ng inyo pong mga unan, sa ilalim po ng inyo pong mga higaan. Mas mainam po ha mga meme, kung kayo kumuha din po ng kapirasong picture niya, lagay nyo yung pangalan niya, tapos lagay nyo yung birthday niya, tapos tamtax nyo sa dingding.
tamtak sa dingding, tapos yun po ay tuwing alas 6 ng hapon, yun po ay tatapik-tapikin yung ganyan, yung mukha niya, tatapik-tapikin yun ng ganyan, siguro yung mga 7 beses, ganyan. Sabihin nyo yung na-miss, ganun. Sabihin nyo na-miss. Ang ibig sabihin po, na-miss kayo, namimiss kayo, mamimiss niya kayo. Ah, talaga ba? Opo. Opo. Tapos bago ko sa gagawin nyo, siyempre, magpetisyon po muna kayo, magdasal muna kayo ng isang ama namin, isang abagin ng mga, isang sumasampalataya. Kumbaga, affirmation po ha, mga meme nung ginagawa nating ritual. Tapos yun nga, magpetisyon kayo kung anong gusto nyo mangyari. Tapos, tuwing alas 6 ng hapon, tatapik-tapikin nyo, hampas-hampasin yung picture niya sa mukha niya ha, mga meme. Sabihin nyo yung na-miss. Yung 7 beses nyo gawin yun. At makikita nyo, nako, yan po'y babalik sa inyo ha, mga meme. Ah, talaga ba? Opo. So yun po ha, mga meme, ang kasagutan sa tanong ni ma'am. At ang isa naman po ay galing naman po kay Miss Florinda Santillan. Yan. Ang katanungan naman po niya ay tungkol naman po sa asin. Bakit po palagi na lamang natutunawan po ako ng asin? Kapag po ito po ay pinapalitan ko, ilang araw lang po ay tunaw na siya. Ano po ang mainam na gawin kapag natutunaw po ang asin para hindi na po siya matunaw? Ah? Kapag kaganyan po kasi, pagka ibig sabihin po madam, na ang inyo pong asin lagi tunaw, bawa ang asin na nyo laging basa-basa, ibig sabihin po, meron po yan nasasagap na negatibong enerhiya dyan sa bahay po nyo, o meron mga tao dyan na napakaraming mga negative energy sa katawan. Bawa mga pamilya nyo, bawa kayo po yung may mga kapisan na hindi nyo naman alam ang ugali, baka mamaya yan po yung may mga maiitim na mga hum-hum sa katawan, tapos yan po yung nakaka-apekto sa inyo. Ibig sabihin po, lahat po ng mga negatibong enerhiya ay nasisipsip po nung asin, kaya yan po yung natutunaw. Tingnan niyo po yan ha, mga meme, kapag kayo po napansin niyo po ang mga asinan niyo po laging tunaw, napakarami niyang nasagap na negatibong enerhiya. Ang gawin niyo po dyan ha, mga meme, paltan niyo po agad yan para matanggal agad ha, mga meme, yung mga negativities dyan sa loob ng niyo pong mga tahanan. Hugasan niyo po yan, tapos yan po ay paltan niyo ng bagong asin. Tapos tingnan nyo kapag kagano'n pa rin, paltan nyo pa rin ng paltan ha, mga meme, huwag nyo titigilan at makikita nyo, mawawala yan, mauubos yan at makikita nyo yung inyong pong mga asin, solid na po yan, hindi na yan matutunaw. Pero hanggat yan po yung natutunaw, ibig sabihin po, naandyan yung tao na yun nga, may daladalang mga negativities na yan na maaaring nagdudulot nga po sa inyo ng mga yan, kahirapan o kamalasan sa buhay. Hindi palayasin nyo na kapag ganon. Abay, opo ha, mga meme, meron kasi akong nakausap na ganyan. Sabi niya bakit ganun meme, lagi na lamang asina namin ay lagi na lamang tunaw. Sabi ko, sino po mga kasama niyo? Yung biyanan ko. Sabi niya, yung biyanan daw niya, tsaka yung daw hipag niya, parang nagbakasyon daw sa kanila, hindi na daw umalis. Tapos lagi na daw parang pakiramdam daw nila, ang bigat-bigat daw ng buhay nila. Mula daw nung dumating daw yung mag-ina, yung kanyang hipag, tsaka yung biyanan niya. Tapos ang dami daw laging nagagalit sa kanya sa kapitbahay, kasi ang nanay nga niya, yung biyanan nga niya, bungangera, parang marites din. Sabi ko, yun na nga po yun. Kasi pagkaganyan po may kasama kay mga negative na mga tao, nasasagap po yan ng asin at yan po ay maaring magdulot sa inyo ng mga kamalasan sa buhay po ninyo. Yun na nga. Tapos alam niyo yung ginawa niya, pinalayas yung biyanan niya. Pinauwi na niya sa probinsya yung kanyang biyanan tsaka yung hipag niya. Kasi nagbakasyon lamang parang hindi na daw umalis. Parang isang taon na daw doon, hindi pa daw nauwi ulit. Parang kinausap na daw niya, parang sabi niya Nay, umuwi na nga ako sa bahay. Pinauwi niya yung biyanan niya. Alam nyo, nung mula daw nung nawala na daw yung biyanan niya doon, parang yun na nga, gumaan na daw yung buhay nila. Tapos hindi na raw siya natutunawan ng asin. Kasi totoo po yan kasi pagkaganyan po kayo may mga kasamang mabigat na kasama sa bahay, lagi kayo ha, mga memeng tunawang asin nyo po dyan. Talaga ba? Opo ha, mga meme. Kaya tingnan nyo yan, pansinin nyo yan ha, mga meme. Kapag ang laging tunaw po ang inyo pong asin na mag-imbestiga kayo kung sino dyan na makasama nyo sa bahay. Pwede po minsan ha, mga katulong. Opo, may minsan mga mabibigat na kasamang katulong ha, mga meme. Tapos hindi sila yung kumbaga hindi compatible sa mga animal sign po ninyo, sa mga zodiac sign po ninyo. Nagka-clash kayo dyan ng energy. Tapos yun pong madalas minsan nagiging dahilan kaya kayo nagkakaroon ng mga yung mga misfortune sa buhay. Kaya dapat alamin niyo kung sino yung mga katira sa bahay po ninyo. Ganun pala.
Opo ha mga meme. O so yun po ha mga meme ang kasagutan natin sa question ni ma'am. At ang sunod naman po natin katanungan ay galing kay Miss Nanette Enriquez. At ang tanong naman niya ay ganito. Hello meme, kumusta po? Lagi po ako nanonood sa channel nyo. May tanong lang po ako tungkol po sa aking pusa. Ano po ang ibig sabihin po ng pusa kapag lagi na lamang pong naghihilamos sa harapan po ng pintuan? Tapos lagi po siyang nagsusuka sa harapan po ng aming gate. Maganda po yan ha mga meme. Kapag halimbawa ang inyo pong mga pusa ay baka naman buntes, nagsusuka. Hindi po, sinasabi kasi ha mga meme na kapag daw po ang mga pusa ay yung nagsusuka daw po sa harapan po ng inyo pong pintuan o sa harapan po ng inyo pong mga gate o bahay ha mga meme, maganda po yan. Ibig sabihin daw po may parating kayong kaswertihan. Kapag halimbawa naman daw po ha mga meme na naghihilamos lagi ang inyo pong mga pusa, yung ganyan sila ng ganyan. Yan, ganyan sila. Yan, hinihilamos sila yung katawan nila, yung mga paan, didila-dilaan, ganyan. Yan. Ibig sabihin po nun ay may paparating kayong mga panauhin pandagal. Meron kayong mga bisitang dadating, tapos meron tong daladalang magandang balita. Pwedeng pera po ha mga meme. Talaga ba? Pero halimbawa yung mga pusa ninyo ay yung nagninyaw-nyaw, tapos tingnan nyo ha mga meme, madalas siya nasa ibabaw yan ng bubong. Tapos tingnan nyo kung saan siya nakaharap ha mga meme. Halimbawa nakaharap siya sa silangan o sa kanluran. Tingnan nyo kung saan siyang bahay nakaharap. Kapag daw po ang mga pusa ay nyaw-nyaw ng nyaw-nyaw, nako, maaring daw po dyan ay merong taong may mga malulubhang sakit at malapit na daw po mamatay. Talaga ba? Opo, lalong-lalo po ha mga meme sa madaling araw. Ganon din po ha mga meme ang aso. Opo. Aso kapag umaalulong po sa madaling araw, tingnan nyo po kung saan siya nakaharap. Ibig sabihin po may nakikita yan ng mga elemento o negatibong mga espiritu na maaring yun nga, merong sinusundo dyan o nagpapakita siya. Kaya po umaalulong po ang mga aso. Totoong-totoo po yan. Nakakatakot naman. So yun po ha mga meme ang sagot natin sa question ni Madam. At ang sunod po natin question ay galing naman po kay Mr. Jerome Sapanta. Hello meme, good morning po. Tatanong ko lang po yung tungkol po sa mag-asawang duwende. Paano po ba ito ginagamit talaga at ano po ang orasyon nito? Yan, sana po ay matulungan niyo po ako. Gusto ko pong manalo sa loto. Nako, talaga ba? Ako ay gusto ko rin manalo sa loto. Kasi yan daw po ha mga memeng mga mag-asawang duwende. Mainam po yan na ginagamit ng po sa dinegosyo. Paano pong tamang paggamit niyan? Sabi po nung nagturo sa akin ha mga meme, daw po mag-asawang duwende, dapat yan daw po ay tinatago nyo ng magkasama. Pero kapag gagamitin nyo daw po yan, dapat daw po naiiwan daw po ang babaeng duwende sa bahay po ninyo. At kapag kayo naman daw po ha mga meme nagninegosyo o nagtitinda, nagbebenta, yun daw pong lalaking duwende kasama dapat po daw po ninyo. Sa mga businesses po ninyo, halimbawa kayo may mga transaksyon, kausap kayo, meron kayong mga negosasyon, na kino-close na deal, dapat daw po yan daw po laging kasama ninyo yung lalaking duwende. Ang orasyon naman po niyan ha mga meme, mayroong particular na orasyon para po sa pagnenegosyo, para po sa pagsusugal. Pero kaya nga po ha mga meme, kayo magdasal po muna ng isang ama namin, isang Aba Ginoong Maria at isang sumasampalataya. Affirmation po ha mga meme, paniniwalaan nyo sa kanila, tapos susunod nyo po yung orasyon niya. Meron po tayong orasyon dyan ha mga meme na ipinost na natin doon po sa mag-asawang duwende. Kopyahin nyo na lang po. Tapos yun nga, ang paggamit nga po niyan, dapat po ha mga meme, magkahiwalay po sila. Pero ang pagtatago po niyan, kapag nasa bahay po sila, magkasama po dapat sila. Pwede nyo siya itago ha mga meme sa kaparasong tela pula, ibalot nyo po siya, tapos yan po itago nyo sa ilalim po ng inyong pong mga damitan o sa drawer po ninyo. Yun. Pero pag gagamitin nyo po, kailangan po ang babaeng duwende nasa bahay at ang lalaking duwende ang dadalhin po ninyo. Ganun lang po ha mga meme. Iba rin po yung ano niyan, yung dasal po ha mga meme, kumbaga iba po yung orasyon na ginagamit kapag gagamitin nyo naman po sa pagsusugal. Halimbawa kayo po itataya sa loto, ganyan. O iba rin naman po sa pagkakayo po ay magninegosyo. So yun po ha mga meme. Sir, yun po ang sagot sa question po ninyo. So yun po ha mga meme, po ilan lamang sa mga questions ng ating mga followers at subscribers sa mga meme. At kung kayo po ha mga meme, mga katanungan po tungkol po sa ating mga ritual o mga pampaswerte na ipiniture po dito, pwede po kayo magtanong dyan ha mga meme. Mag-iwan lamang po kayo mga question nyo dyan sa ating comment box. At kapag kayo po nabasa natin, yan po sasagutin ko din dito. O di ba ga? So yun po ha mga meme, sana po may napulot na naman kayo mga bagong idea at kaalaman sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertihan at nagkontra sa mga kamalasan na yan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga meme. Fresh ba ako?
O kayo, fresh pa ba kayo? Ah?